Ako po si Vince. Ang asawa ko naman ay tawagin na lang nating Ayumi. Karanasan niya po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ang totoo ay siya po talaga ang nagsabi sa akin na baka pwede kong maipadala sa horror channel nyo yung naging kwento ng buhay niya sa kamay ng ninong niyang mambabarang. Pero kung maaari nga raw po ay itago na lang natin siya sa pangalang Ninong Bert. May naging parte rin po ako sa karanasan niya, kaya alam ko ang lahat. Ang asawa ko po ay produkto ng broken family. Nung matuklasan ng mama niya na may ibang kinakasama sa abroad ang papa niya, ay nakipaghiwalay. Sumama rin sa ibang lalaki. Siya naman ay naiwan sa lola niya, mama ng papa niya, pero namatay na rin. Kaya napunta siya sa poder ng tiyahin na kapatid naman ng mama niya. High school na siya nun. Sobrang pagtitiis niya dahil hindi maganda yung pagtrato sa kanya ng tita niya, pati ng mga pinsan. Nung pagtangkaan pa siya ng masama ng asawa ng tita niya, doon na siya nakaisip na lumayas. Kung kani-kaninong kaibigan nakitira, hanggang sa mabalitaan niyo ng ninong niya. Ang ninong Bert niya ay naging malapit sa pamilya nila dati noong buo pa sila. Hindi nga raw makapaniwala nung malaman na nagkanya-kanya na pala yung mga magulang niya at pinabayaan siya. Naawa yung ninong niya kaya kinupkup siya at dinala sa probinsya. 16 pa lang siya noon. Kakagraduate pa lang ng high school. At ang ninong Bert naman niya ay walang pamilya sa edad na 34. Sumama si Ayumi sa probinsya. Dahil bata pa lang siya ay kilala na niya ang ninong niya na napakabait sa kanya. Dati ay magkapitbahay lang sila nung hindi pa naghihiwalay ang mga magulang niya. Napalipat lang ng ibang lugar ang ninong niya dahil sa trabaho. Kaya nahuli na ng balita tungkol sa paghihiwalay ng mama at papa niya. Lalo pa siyang naging komportable nung pagdating pa lang nila sa baryo. Marami nang bumati sa ninong niya. Daig pa nga raw yung kandidato. Siguro raw ang tingin nila lahat doon sa ninong niya ay napakabait. Lahat sila kinamusta yung pamamalagi sa Maynila. Tapos ang daming nagbigay ng prutas at gulay. Nataon kasi na panahon ng ani noon ng mga taga-baryo. Parang lahat sila natuwa sa pagbabalik doon ng Ninong Bert. Yun ang nasa isip niya. Kaya si Ayumi napanatag talaga siya. Asikaso rin siya ng ninong niya. Ang sabi daw sa kanya, ituring na sarili niya ang bahay na yon, pati lahat daw ng mga gamit doon, at ituring daw siya na parang totoong ama. Ang ninong na rin daw niya ang bahala sa lahat ng pangangailangan niya, mula sa pagkain, gamit, hanggang sa pag-aaral sa kolehiyo sa bayan sa susunod na SEM. Gagawan daw ng paraan ng ninong niya. Tuwang-tuwa naman si Ayumi. Para kasing nakatagpo siya ng bagong pamilya sa katauhan ng ninong niya. Pakiramdam niya ay mapupunan ng ninong niya ang mga pagkukulang sa kanya ng mama at papa niya. Ganoon daw yung nararamdaman niya dati. Naging maayos naman daw ang lahat. Yung iba napagkamalan siyang anak. Yung iba naman akala girlfriend siya. Malaking bulas na babae kasi siya, kaya matured tignan kumpara sa tunay na edad niya. Pero wala namang kaso sa kanya, kahit ano pa yung maging akala ng ibang tao sa relasyon nila ng ninong niya. Ang importante lang daw sa kanya nung mga panahon na yon ay meron siyang bahay na masisilungan at hindi siya magugutom. Ang bahay na inuwian nila ay bahay daw ng mga magulang ng ninong niya. Pero pareho nang nasa kabilang buhay. Sabi ng ninong niya, matagal na raw nabakante ang bahay na yon mula nang mamatay ang mga magulang at makipagsapalaran siya sa Maynila. Pero wala naman daw nangyari sa pakikipagsapalaran sa Maynila, kaya hindi na siya aalis sa baryo. May kalakihan yung bahay na lumang style, pero halatang marurupok ang mga parte. May 3 kwarto, maayos na kusina, sala at banyo. May malawak na bakuran at meron ding malawak na espasyo sa likod bahay na palibot ng mga puno. Ideal ang lugar kung kapayapaan ng isip ang hanap mo. Sa isip ni Ayumi, pasalamat talaga siya at walang kapatid ang ninong niya o mga kamag-anak na pwedeng humadlang sa pagkupkup sa kanya. Kumbaga walang kontrabida.
Hindi gaya sa poder ng tiyahin niya at mga kaibigang natirhan niya. Ang daming nanghuhusga sa kanya at tumrato ng hindi maganda. Yung nakatiwangwang na lupa sa likod bahay, pinagtulungan nila ng ninong niya na bungkalin at taniman ng mga gulay. Wala pa kasi silang mapagkukunan ng kabuhayan doon, maliban sa konting ipon ng ninong niya. Tapos yung makukuha raw na pera sa inalisang kumpanya ng ninong Bert niya ay ilalagay sa bangko, pantulong sa pangkolehiyo niya. Kaya sobrang saya niya talaga sa pagsama sa ninong niya sa probinsya. Nakatagpo siya ng bagong tatay. Kulang na nga lang daw tawagin niyang tatay. Pero sanay na siya sa ninong. Bata pa man siya, kaya yun na talaga ang tawag niya. Maraming alam gawing trabaho ang ninong niya, kaya hindi siya nag-aalala na magutom. Ang balak nga ay bumili ng bangka para magamit sa pangingisda habang pinapalago ang taniman sa likod bahay. Nung sumunod na araw, dahil bakasyon pa naman kaya wala pang masyadong magawa si Ayumi. Habang nakikipag-usap daw sa mga bangkero ang ninong niya, ay naisipan niyang maglinis ng bahay. May mga parte pa kasi na hindi pa nila nalilinis. Habang nagpo-floor wax daw siya, may naapakan siya sa sahig na parang nakausling pako. Pero pagtingin niya ay hindi naman pala pako, kundi isang nakausling bakal. Manipis at maliit na bakal na nakakawit sa sahig. Nagtaka siya kung bakit meron nun sa sahig. Naupo siya sa sahig para i-check kung ano ba yon. Hihilahin sana niya, pero nagulat siya nung biglang magsalita ang ninong niya at sabi ay wag daw pakialaman yun. Galit ang tono ng boses ng ninong niya, kaya dali-dali siyang tumayo at humingi ng sorry. Sinabi niya na naapakan niya. Akala niya kasi ay pako. Tatanggalin sana niya para hindi na niya maapakan ulit. Ang sagot daw ng ninong niya ay wag nang pakialaman ng sahig. Ang kwartong binigay na lang sa kanya ang linisin niya. Hindi na siya umimik kasi iniwasan niyang magalit sa kanya ang ninong niya. Pero sa totoo lang daw ay nagtataka siya kung bakit parang nagalit nga nung tinangka niyang hilahin ang napakaliit na bagay lang naman na yun. Pakiramdam tuloy niya ay hindi lang yun maliit na bagay, pero hindi na lang niya inalam kung ano ba talaga yon. Madali naman daw nakakita ng ibang mapagkakakitaan si Ninong Bert. Yung nabiling bangka kapag hindi nakakapangisda ay ibang mangingisda ang pinapalabas para may kita pa rin. Kasabay noon ay ang pag-aasikaso nila ng taniman. Isang beses habang nagbubungkal sila para sa mga bagong pananim ay may tumawag sa ninong niya. Isang matandang babae. May konti silang narinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Sabi raw nung matanda, baka naman pwede na mahingi niya ang tulong ni Mang Bert. Sagot naman daw ng ninong niya ay ayaw na niya yung gawin, maliban kung hinihingi ng pagkakataon. Tapos parang pinipilit daw ng matanda. Handa pa raw magbayad kahit magkano. Nung mapansin siya ng ninong niya na nakatingin, hinila raw yung matanda palayo ng konti. Dumistansya para siguro hindi na niya marinig ang pag-uusap. Hindi na nga niya narinig, kaya binalik na lang niya yung atensyon niya sa pagbubungkal ng lupa. Pero habang nagbubungkal siya ay palaisipan sa kanya ang dalawang bagay. Yung nakita niya sa sahig na kinagalit ng ninong niya at yung pinapakiusap ng matanda na handa pa talagang magbayad para doon. Maganda si Ayumi. Bukod sa matangkad at malaking bulas, ay nagpadagdag pa sa ganda niya yung dalawang biloy sa magkabilang pisngi. Hindi maiwasan sa edad niyang 16 ay meron talagang magkakagusto. Bago pa ako dumating sa buhay niya ay marami na siyang naging manliligaw. Isa na roon si Anton, anak ng mangingisdang nakuha ng ninong niya para manlabas din ng bangka. Isang tipikal na probinsyano raw si Anton, magalang, masipag, kaya tinanggap ni Ayumi na maging kaibigan. Pero nung magsabi na gusto siyang ligawan
nag-alangan siya. Hindi niya kasi kursunada na maging nobyo. Ayaw naman daw niyang paasahin kaya nang magsabi tinapat niya agad na hanggang kaibigan lang ang mabibigay niya. Akala raw niya ay nagkaayos na sila, na tinanggap na ni Anton ang desisyon niya. Nagulat na lang siya isang gabi. Kakahiga lang daw niya sa kama nang makarinig siya ng boses na kumakanta. Tumayo siya para tignan. Doon siya nagbukas ng bintana sa sala, kasi yon ang bintana sa harap. Si Anton pala ang kumakanta na may kasama pang dalawang nagigitara. Hinahara na siya. Hindi raw niya alam ang magiging reaksyon, kasi yun yung unang beses na may nanghahara na sa kanya. Nagulat na lang din siya nung marinig ang boses ng ninong niya na hindi niya namalayang nasa likuran na pala niya. Pinaalis siya sa bintana. Ang sabi ay bumalik na siya sa kwarto niya. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Tapos nakita niyang sinara na ng ninong niya yung bintana. Natigil na rin sa pagkanta si Anton. Kinabukasan habang nag-aalmusal sila, sinabihan siya ng ninong niya na bawal siyang tumanggap ng manliligaw. Kailangan muna raw makatapos ng pag-aaral. Kapag daw may nagtangka ulit na manligaw sa kanya, ay ibasted agad niya. Puro opo naman ang sinagot niya. Natutuwa siya noon kasi ang nasa isip niya talagang nagmamalasakit sa kanya ang ninong Bert niya. Walang nasa isip kundi ang ikabubuti niya. Naiintindihan niya na para lang sa kanya ang iniisip, kaya nagiging strikto. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Ayumi na hindi na niya nakikita si Anton. Gusto sana niyang itanong sa tatay nito na si Mang Ador. Pero nag-aalala naman siya na malaman ng ninong niyang tinatanong niya. Baka isipin hinahanap niya si Anton. Ewan daw ba niya kung bakit, kung anong laki ng respeto niya sa ninong niya, ganun din kalaki ang takot niya na magalit sa kanya o hindi magustuhan ang ginagawa niya. Kaya hindi na lang niya tinanong kay Mang Ador. Inisip na lang niya na baka nagkasakit lang si Anton, kaya hindi niya nakikita. Hanggang isang gabi, napabalikwas siya ng bangon nung marinig niya yung nangangatal na boses ni Mang Ador na sumisigaw. Dali-dali siyang lumabas ng silid at tinignan kung anong nangyayari. Nakita niya yung ninong niya na nakatayo lang sa bintana. Nakasilip pero hindi nakalabas ang katawan. Nung makita siya ay pilit siyang pinabalik sa kwarto niya. Wala siyang nagawa kundi pumasok na nga lang ulit. Pero hindi pa siya nahiga. Binuksan niya yung bintana niya roon at doon pinakinggan ang sinisigaw ni Mang Ador kahit hindi niya nakikita. Sabi ni Mang Ador, ang akala daw niya ay nagbago na si Mang Bert, pero hindi pa pala. Bakit daw pati ang anak niya na wala namang kasalanan kundi nagkagusto lang sa inaanak niyang si Ayumi? Wala raw kwentang tao si Mang Bert. Tapos binawi ang sinabi, hindi raw pala tao si Mang Bert dahil hindi yun ugali ng tao. Masahol pa sa hayop. Napakasama at napakamakasarili. Karmahin nawa daw siya ng langit. Sa pagkakaintindi ni Ayumi, may ginawa ang ninong niya kay Anton, kaya galit na galit si Mang Ador. Mga ilang saglit pa bago umalis si Mang Ador na nag-iwan ng pagbabanta. Si Ayumi naman hindi alam kung anong gagawin, kung paano itatanong sa ninong niya ang nangyayari. Takot kasi siya na mag-usisa dahil takot siyang mapagalitan. Pero hindi siya mapakali hanggat hindi nalalaman ng totoo. Kaya ilang minuto nang makaalis si Mang Ador ay lumabas uli ng kwarto si Ayumi. Naabutan niyang nakaupo sa sala ang ninong niya na parang malalim ang iniisip. Nilapitan niya at humugot muna raw siya ng malalim na paghinga bago niya lakas loob na tinanong kung bakit nagwawala si Mang Ador sa labas. Tumingin sa kanya ang ninong niya. Tingin pa lang parang gusto na niyang umatras kasi matalim ang pagbaling ng tingin sa kanya. Sabay sabi raw na kung ano ang nangyari kay Anton ay ganoon din ang mangyayari sa lahat ng magtatangkang manligaw sa kanya.
Napalunok si Ayumi. Nakaramdam siya ng takot. Yun ang sinabi ng ninong niya at tinalikuran na siya. Dahil hindi malinaw ang sinabi ng ninong niya tungkol kay Anton, kaya palihim na pinuntahan ni Ayumi si Mang Ador nung umalis ang ninong niya. May bibilhin lang daw sa bayan. Nagulat naman si Mang Ador nung makita siya sa harap ng bahay. Tatalikuran sana siya, pero nakiusap siya na sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari. Bakit hindi niya nakikita si Anton at bakit siya sumugod sa bahay nila? Hinarap siya ni Mang Ador, hinawakan sa braso at halos hilahin papasok sa bahay. Ipapakita raw sa kanya ang sinapit ng anak niya dahil sa ginawang panliligaw sa kanya. Nang hilakbot si Ayumi, nang mabungaran sa silid ang itsura ni Anton. May patsi-patsi sa katawan, halos wala ng paglagyan, at bawat patsi ay parang may nakadikit na insekto kung tama ang pagkakatingin niya. Sobrang liliit na insekto na parang mga langgam. Tinanong niya si Mang Ador kung sino ang may gawa nun kay Anton. Bakit ang ninong Bert niya ang sinugod at sinisi? Lumabas muna sila ng silid ni Anton bago sinagot ni Mang Ador ang tanong niya na tanong din. Sabi ni Mang Ador, wala raw ba siyang alam sa tunay na katauhan ng ninong niya na isang mambabarang. Hindi makasagot si Ayumi. Nabigla siya sa sinabi ni Mang Ador. Sabi pa sa kanya, dati pa raw kilalang mambabarang si Mang Bert doon sa baryo nila. Kinatatakutan ng lahat ng mga taga-baryo, maging ang nanay at tatay noon ni Mang Bert. Dahil lahat sila ay mga mambabarang. Lahat ng mga taong nagkakamali o sa tingin nila ay nagkakasala sa kanila ay binabarang nila. Marami na ring albularyo at kapwa mambabarang ang kumontra sa pamilya, pero walang nakatalo sa kanila. At sa pagdaan ng panahon ay lalo pa silang lumakas. Ang sabi-sabi, lahat ng matalo nilang kapwa mambabarang ay nakukuha nila ang kapangyarihan. Nang mamatay sa hindi malamang dahilan ang mga magulang ni Mang Bert noong nasa 20 mahigit pa lang siya, ay tsaka lang siya naging mapagkumbaba at malapit sa mga taga-baryo. Naging matulungin, pero sa kabila noon ay nandoon pa rin ang takot sa kanya ng lahat. Hanggang sa nagpa siya ngang lumuwas ng Maynila si Mang Bert. Pagbalik nga roon ay kinikilala pa rin siya ng mga taga-baryo sa dami ng natulungan niya dati mula nang mamatay ang mga magulang. Ang kaso ay hindi pa rin pala naaalis sa dugo niya ang pagiging mambabarang. Pinaiiral pa rin niya. Tulad din siya ng mga magulang na kapag may hindi nagustuhan ay gagamitin ng kaalaman sa pambabarang. Hindi raw nagustuhan ng ninong niya ang ginawang panliligaw sa kanya ni Anton, kaya binarang. Kinausap nga raw isang beses si Mang Ador para pagsabihan ng anak. Ang kaso hindi naman nakinig sa kanya si Anton dahil gusto talaga niya si Ayumi. Dahil doon kaya ayan ang sinapit ng anak niya. Nanlumo si Ayumi sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Ang akala pa naman niya nung una ay gusto talaga ng mga taga-baryo ang ninong Bert niya dahil maganda nga ang pagtanggap sa kanila. Yun pala ay mali ang iniisip niya. Maaaring yung mga natulungan, oo, totoong gusto ang ninong niya, pero ang iba ay takot at baka mas marami pa ang takot. Pakiramdam tuloy niya ay kasalanan niya ang sinapit ni Anton. Hindi siya magkandatuto sa paghingi ng tawad kay Mang Ador. Sinabi pa niya na kakausapin niya ang ninong niya para itigil ang pambabarang kay Anton. Luluhod pa nga raw sana si Mang Ador sa kanya para magmakaawa na gawin niya ang sinabi. Pero pinigilan niya. Hindi raw kailangan lumuhod ng matanda. Gagawin niya ang nararapat.
Isang beses pa niyang sinilip ang kalagayan ni Anton sa silid. Halos madurog daw ang puso niya. Dahil kahit hindi niya gusto si Anton na maging nobyo, naging kaibigan naman niya. Kaya ayaw niya na sapitin ito ang ganon. Talagang awang-awa raw siya. Naiiyak siya sa sobrang awa. Habang naglalakad pa uwi sa bahay, ay paulit-ulit na naririnig ni Ayumi sa tenga niya ang mga sinabi ni Mang Ador. Parang sirang plaka. Pagdating niya sa bahay ay nagulat siya na nandoon na pala ang ninong niya. Nakauwi na agad. Galit siyang tinignan at tinanong kung saan siya galing. Susubukan pa sana niyang magsinungaling. Pero inunahan na agad siya na wag daw siyang magsisinungaling kung ayaw niya na magalit sa kanya. Kaya napilitan siyang sabihin ang totoo. Sa sinabi niya ay hinampas ni Mang Bert ng malakas ang mesa. Kaya napaiktad si Ayumi at napatakip ng tenga. Hinawakan siya sa buhok ng pasabunot at saka sinabi na wag na ulit siyang mangangahas na puntahan ng mga taong hindi dapat puntahan. Sa kabila naman ng takot ay nagawang sabihin ni Ayumi ang gusto niyang ipakiusap sa ninong niya na tanggalin ang barang kay Anton. Hindi naman niya sinagot ang binata. Kaibigan lang talaga ang turing niya at wala pa siyang balak na magnobyo. Wala raw kasalanan si Anton para barangin. Binitawan ng ninong niya ang buhok niya. Mukhang nabigla raw na alam na niya ang tungkol sa pambabarang. Hindi niya pinansin ang pagkabigla ni Mang Bert. Sa halip ay lumuhod daw siya at nakiusap ulit na alisin ang barang kay Anton. Gagawin naman niya ang lahat ng utos ng ninong niya. Magiging masunurin pa rin siya at magtatapos ng pag-aaral. Hindi kailangang sakta ng binatang nagkagusto lang sa kanya at nanligaw. Tinayo siya ni Mang Bert at saka mariin daw na sinabi sa kanya na sige, papayag na sa gusto niya. Pagbibigyan ng hiling niya. Pero wag daw kakalimutan ang sinabi niya na gagawin niya ang lahat ng utos at magiging masunurin palagi. Sunod-sunod na tango at opo lang daw ang naisagot niya. Mga 3 araw daw ang dumaan nang muli silang magkita ni Mang Ador. Nakasalubong niya nung papunta siya ng tindahan. Kulang na lang daw ay yakapin siya para magpasalamat. Akala raw kasi talaga ay mamamatay na ang anak na si Anton. Inamin naman ni Ayumi na pinakiusapan niya ang ninong niya na alisin ang barang kay Anton dahil wala namang ginagawang masama sa kanya ang binata. Sinabi ni Mang Ador na tatanawin niya yung utang na loob kay Ayumi. Alam naman daw niya na parehong walang kasalanan sina Anton at Ayumi. Sadyang iba lang umandar ang utak ni Mang Bert. Mula rin noon ay hindi na naglalabas ng bangka ng ninong niya si Mang Ador. At iniwasan na rin siya ni Anton kahit magkasalubong pa sila sa daan dahil sa takot sa ninong niya. Baka raw kasi ulitin pa ang ginawang pambabarang sa kanya kapag nakita na magkausap sila. Naintindihan naman yun ni Ayumi. Kahit papano, masaya na rin siya na nakatulong siyang mailigtas ang buhay ng kaibigan at manliligaw niyang si Anton sa malupit na kamay ng ninong niyang mambabarang. Likas na maganda at makarisma si Ayumi, kaya hindi maiwasan na may magkagusto pa rin sa kanya. Pero siya na ang kusang umiiwas. O kaya naman kapag nalalaman daw ng manliligaw niya ang nangyari kay Anton, ay sila na rin mismo ang kusang lumalayo kay Ayumi. Ang buong akala raw talaga ni Ayumi ay dahil bata pa siya at kailangan mag-focus sa pag-aaral, kaya ginagawa yon ng ninong niya. Ang sobrang paghihigpit sa kanya. Pero kahit daw nung makatapos na siya ng 2-year course sa college, ay hinihigpitan pa rin siya. Bahay-eskwela lang ang pinapayagan, ni hindi siya pwedeng magpunta sa okasyon ng mga kaibigan, pati ng mga kaklase niya. Hinahatid sundo pa nga raw siya. Nung mga panahon na yon, may makulit siyang kaklase na matapos ang graduation nila ay nagpilit talagang ligawan siya at pinuntahan pa nga siya sa bahay kahit pinagbabawalan niya.
Ang pangalan naman nun ay Ronric. Taga-ibang bayan daw yun. Lagi namang pinapaalala sa kanya ng ninong niya ang usapan nila na magiging masunurin siya palagi, na lagi rin niyang sinasagot na huwag mag-alala dahil lagi niya yung tinatandaan. Isang gabi, hindi niya inaasahan na pupuntahan na naman siya ni Ronric at nakainom pa nga. Pilit niyang tinataboy sa gate pa lang dahil nag-aalala siya na baka maabutan ng ninong niya roon. Nasa lamay noon ang ninong niya at nagbilin na doon lang siya sa loob ng bahay. Huwag magpapapasok ng kahit sino. Tingin daw ata sa kanya ng ninong niya noon ay elementary pa rin kung pagbilinan siya. Para siyang walang sariling isip sa kung ano lang ang dapat niyang gawin. Kaso dahil nga sa nakainom si Ronric, kaya ang kulit daw. Gusto pa ngang pumasok sa loob. Nung sinabi niya na bawal ay tinawanan lang siya. Hindi raw natatakot sa ninong niyang overprotective. Siguro raw ay may gusto sa kanya ang ninong niya, kaya ayaw siyang paligawan sa iba. Dahil naman sa sinabing yun kaya nasampal siya ni Ayumi. Huwag daw pag-isipan ng ganoon ang ninong niya. Matagal na raw silang magkasama sa bahay, pero ni minsan ay hindi siya pinagtangkaan ng masama ng ninong niya o pahiwatig man lang na may gusto sa kanya. Tunay na anak at tunay na ama ang relasyon na meron sila. Yun lang daw. Todo pagtatanggol si Ayumi noon sa ninong Bert niya na tinawanan lang ni Ronric. Nabigla pa siya nung hawakan siya sa bewang at hinapit palapit para mahalikan siya sa labi. Sa kamalas-malasan ay yun pang siraulo niyang manliligaw ang naging first kiss niya, at sa ganoong pagkakataon pa talaga sila dinatnan ng ninong niya. Galit na galit ang ninong niya. Hinablot si Ronric at pinagsusuntok. Umawat siya pero hindi niya maawat. Namusagra raw talaga yung ilong at nguso ni Ronric. Nadehado sa laban dahil syempre matanda at mas malaki sa kanya si Mang Bert. Buti raw at nagawa pang tumakbo at tumakas. Pero hindi pa roon natapos ang galit ng ninong niya. Pati siya hinarap. Hinila ang buhok niya papasok sa bahay at saka siya tinulak sa sofa. Muntik pa nga raw siyang sumubsob sa sahig sa lakas ng pagkakatulak sa kanya. Ang buong akala kasi ng ninong niya ay kusa siyang nagpahalik, at dahil nga nagpahalik siya, syempre inisip na may relasyon na sila ni Ronric, kaya pulang-pula raw sa galit ang ninong niya. Kung ano-anong masasakit na salita ang binitawan sa kanya. Tapos siya naman walang masabi. Iyak lang siya ng iyak kasi alam niya na kahit mga tuwiran siya ng mga oras na yon ay hindi siya pakikinggan dahil nabubulag ng sariling galit ang ninong niya. Kinulong pa nga raw siya sa kwarto niya. Nilak sa labas ng pinto. Sigaw siya ng sigaw at nagmamakaawa na wag siyang ikulong, pero parang nabingi na raw ang ninong niya. Kaya buong magdamag ay hindi siya nakatulog. Siguro umaga na yon nang makaidlip siya. Pagkagising niya, pagharap niya sa salamin ay mugtong-mugto ang mga mata niya. Iniisip niya na hindi na makatarungan ang ginagawa sa kanya ng ninong niya. Yung paghanga niya dati ay napalitan na ng takot. Mula pa man nga nung mangyari ang tungkol kay Anton. Sinubukan niyang kalabugin ang pinto ng kwarto niya habang tinatawag ang ninong niya, pero walang sumasagot at wala rin daw siyang naririnig na pagkaluskos. Iniisip niya na baka lumabas. Hindi tuloy siya makalabas kahit nagugutom na siya. Gabi na ulit ay hindi pa siya pinapalabas ng kwarto, kaya napilitan siyang magwiwi sa plastic. Binuhol lang daw niya at tinabi muna sa isang sulok ng kwarto. Naroroong tumayo, umupo at mahiga siya ng paulit-ulit. Ilang beses siyang tumawag at kinalabog ang pinto, pero wala pa rin siyang makuhang tugon mula sa ninong niya. Pero parang may narinig daw siyang kaluskos mula sa ilalim ng sahig. Paupo siyang lumuhod, tumuwad at dinikit ang tenga sa sahig. Hindi raw siya pwedeng magkamali. May narinig siyang kaluskos mula doon. Inisip niya kung daga lang ba o pusa. Kaso kinutuban siya ng masama
Bigla niyang naalala yung maliit na parang pako na naapakan niya nung bagong dating pa lang sila sa bahay. Tumayo siya at inisip ang tungkol doon. Nagulat pa siya nung marinig na may nagbubukas ng pinto ng kwarto. Napatingin siya roon. Ang ninong niya siguro, kaya dali-dali raw siyang nahiga sa kama at nagkumot. Nagkunwaring tulog. Hindi nga siya nagkamali. Ang ninong Bert niya ang nagbukas ng pinto. Ginising siya dahil may dalang pagkain para sa kanya. Nakalagay sa tray. Hindi naman siya nagpatumpik-tumpik. Kumain na agad siya dahil gutom na siya nun. Nakatitig lang daw sa kanya ang ninong niya habang kumakain siya. Nung matapos siyang kumain ay sinabihan siya na hindi na ilalak ang pinto. Pero hindi siya pwedeng lumabas ng bahay. Hindi makakibo si Ayumi. Paano raw kung gusto na niyang mag-apply ng trabaho? Paano kung matanggap na siya? Magiging ganoon pa rin kaya kahigpit sa kanya ang ninong niya? Nasa isip lang niya ang mga tanong na yan. Hindi niya magawang itanong sa ninong niya dahil baka magalit na naman. Ang kinatatakutan ni Ayumi ay nangyari na nang mabalitaan niya ang sinapit ni Ronrick. Isang kaibigang napadaan lang sa bahay nila ang nagbalita. Sinitsitan siya sa bintana. Nagpalinga-linga muna siya bago lumabas dahil baka makita siya ng ninong niya na hindi niya alam sa mga sandaling yon kung nasaang parte ng bahay. Paglabas nga niya ay sinabi ng kaibigang babae ang nangyari kay Ronrick. Binabarang daw at malamang daw ay ang ninong niya ang gumagawa. Pero ginagamot naman daw ng albularyo. Kaya lang walang kasiguraduhan kung magagamot bang talaga. Ayon kasi sa tiyahin ni Ronrick na tanging kasama sa bahay ng lalaki ay malakas na mambabarang si Mang Bert at maging yung albularyo ay nagsabing susubukan lang niya ang magagawa niya. Hindi pa sila tapos mag-usap pero nagpaalam na agad si Ayumi sa kaibigan niya. Nagmamadali na raw siyang pumasok sa loob ng bahay sa takot na mahuli ng ninong niya at maparusahan na naman. Sakto namang kauupo lang niya sa sofa nung makita niyang lumabas mula sa banyo ang ninong niya. Ayaw sana niyang gawin pero kung hindi niya susubukan na makiusap ulit sa ninong niya ay baka magsisi na lang siya sa huli na hindi niya nailigtas ang buhay ni Ronrick dahil natakot siya. Ang ginawa niya, nag-ipon muna siya ng lakas ng loob. Pinag-isipan pa niyang mabuti ang sasabihin. Nung handa na siya ay tsaka niya nilapitan ng ninong niya na nasa balkonahe at nagbabasa ng dyaryo. Sabi niya may aaminin siya tungkol kay Ronrick na hindi naman talaga niya nobyo ang binata. Bigla lang daw siyang hinalikan dahil lasing. Sana raw ay patawarin na ng ninong niya. Tinignan siya ng masama ng ninong niya at sinabi na lahat daw ba ng lalaki na manliligaw ay ipagtatanggol sa kanya ni Ayumi? Minsan na raw niyang napagbigyan si Ayumi at hindi na raw niya gagawin ulit. Dahil sa narinig ay hindi na iwasan ni Ayumi na sumagot ng pabalang. Nagalit na rin daw siya. Wala naman kasi talagang kasalanan ng mga lalaking yon na binabarang ng ninong niya. Hindi nila kasalanan na magkagusto sa kanya. Hindi naman daw niya sinagot at wala pa talaga siyang nagiging boyfriend nun. Hindi raw tama na barangin ang mga yon dahil lang may gusto sa kanya. Sinabi talaga niya sa ninong niya na kung lahat ng lalaking magkakagusto sa kanya ay babarangin, mas mabuti pa raw siguro na bumalik na lang siya sa Maynila at magsolo ng buhay doon kaysa naman laging may mapapahamak ng dahil sa kanya. Akala ni Ayumi ay tatabla ng awa o konsensya man lang ang ninong niya at mapapabago niya ang isip. Pero parang lalo lang daw tumindi ang galit. Sinabihan siyang walang utang na loob. Tapos pinagbuhatan pa siya ng kamay. Sinuntok daw siya sa sikmura. Talagang napangiwi siya sa sakit. Namilipit siya at matapos siyang balaan na wag na niyang uulitin ang sinabing pagsusulo sa buhay, ay tsaka daw ulit dinampot ang dyaryo at nagbasa na parang walang ginawang masama sa kanya. Yung galit ni Ayumi sa loob para sa ninong niya
ay unti-unti na talagang lumaki. Iniisip na raw niya ang tumakas at lumayo rito kasi naisip niya na gusto siyang hawakan sa leeg kahit malaki na siya at may sariling isip. Nung medyo bata-bata pa siya ay naiintindihan pa niya na pinoprotektahan lang siya tulad ng pagprotekta ng isang ama sa anak. Ang kaso, sumusobra na raw. Sinusunod na nga niya ang lahat ng gusto kahit na wala na ang kalayaan ng kabataan niya. Pero nagawa pa rin siyang saktan ng pisikal at emosyonal. Hindi na talaga makatarungan para sa kanya. Nung gabing yon habang kumakain sila ay wala silang imikan. Masama ang loob niya pero ayaw niyang mag-inarte sa pagkain dahil alam niyang kakailanganin niya ang lakas ng katawan kapag nagawa na niyang tumakas. Ang inaalala lang niya ay baka makatakas nga siya sa bahay na yon. Pero hindi naman siya makatakas sa pambabarang ng ninong niya. Baka siya naman ang barangin. Kaya pinag-isipan talaga niyang mabuti kung ano ang gagawin nang hindi siya mapapahamak. Nung gabing yon ay mababaw lang ang tulog ni Ayumi dahil daw siguro sa mga alalahanin niya. Nakahiga lang siya at nag-iisip ng problema nang marinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Kahit kasi nilak niya yon ay may susi naman ang ninong niya. Hindi siya kumikilos. Hinayaan lang niya dahil ang nasa isip niya ay baka may kukunin lang sa loob ng kwarto niya. May mga gamit pa rin kasi ron na hindi kanya. Mga dating gamit na nakalagay sa lumang aparador. Nagtulog-tulugan lang siya. Pero nagulat siya nung maupo sa kama niya. Ramdam niya yung paglundo ng kama. At lalo pa siyang nagulat nung maramdaman niya yung pagdantay ng kamay ng ninong niya sa hita niya. Ang sabi ay ilang taon na raw mula nang dumating sila sa bahay na yon. Ilang taon na rin siyang naghintay at nagtiis. Siguro raw ay panahon na para anihin niya ang tinanim. Hindi pa raw magets ni Ayumi ang ibig sabihin ng sinabi ng ninong niya. Hindi pa rin siya kumikilos. Nanatili siyang nakikiramdam habang yung kabog ng dibdib niya ay palakas ng palakas. Pero hindi na siya nakatiis nung ang kamay ng ninong niya ay dumako sa maselang bahagi ng likuran niya at pumisil. Bumalikwas siya ng bangon. Akala niya dahil nagising na siya ay matitigil na ang ginagawa ng ninong niya. Pero parang lalo lang daw ginanahan. Tinulak siya pahiga ulit sa kama. Sabay sabi na kailangan niyang tuparin ang kasunduan nilang magiging masunurin lang siya sa lahat ng utos. Nanlaki ang mga mata niya pati tenga sa mga narinig mula mismo sa bibig ng ninong niya. Nung mapagtanto ang ibig sabihin nun, nagsisigaw si Ayumi at humingi ng tulong. Kilabot na kilabot siya sa mga sandaling yon na pinagtatangkaan siya ng masama ng tao na pinagkatiwalaan niya at itinuring na tunay na ama. Nanindig daw talaga ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Dahil sa pagpupumiglas niya ay nagawa naman niyang itulak ang ninong niya at nakatakbo pa nga siya palabas ng silid. Ang kaso, naabutan din siya bago pa man siya makarating sa pintuan. Nahawakan siya sa buhok at sa pagpupumiglas pa rin niya ay natumba siya at napahiga sa sahig. Pagkahiga raw niya ay sisipain sana niya, kaso maagap na nadaganan siya at tinakip daw sa ilong niya ang isang panyo. Narinig pa niyang sinabi na ayaw sana siyang daanin sa dahas, pero hindi raw papayag ang ninong niya na mabigo sa gabing yon. Kaya pasensya na raw siya. Tapos ay unti-unti na siyang nakaramdam ng pagkahilo at panghihina. May pampatulog yata ang panyong yon, kaya nawalan siya ng ulirat. Paggising niya ay nakahiga na ulit siya sa kama, pero wala na siyang saplot sa katawan. Napahagulgol na lang daw siya ng iyak nang makita ang nakahubad na katawan niya. Nananakit pa raw ang maselang bahagi niya dahil unang karanasan niya yon.
Diring-diri siya sa sarili niya, kaya tumakbo siya sa banyo at nagbuhos ng tubig. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nagkulong sa banyo na yon. Iyak lang siya ng iyak. Hindi matapos-tapos ang pag-iyak niya. Nung mapagod ay tsaka lang siya lumabas doon. Wala ang ninong Bert niya sa bahay at doon lang daw niya nalaman na nakakandado rin ang bahay. Nataranta siya sa isipin na kinulong na naman siya. Naghanap agad siya ng madadaanan palabas. Pero pati yung bintana niya sa kwarto ay pinakuan ng mga pinagsama-samang kahoy sa labas. Naisip siguro na pwede siyang tumakas at doon dumaan. Yung ibang bintana naman ng bahay ay hindi kasya ang tao. Wala na siyang ibang madadaanan. May naisip siya. Hinanap niya yung maliit na bagay na naapakan niya noon sa sahig. Kung nagalit noon ang ninong niya nang makita niya yon, siguradong may halaga yon. At yun ang kailangan niyang malaman kung ano. Kaya lang hindi na raw niya matandaan kung saang parte ng sahig yun. Pero nagtiyaga siyang hanapin. Sinalat-salat talaga niya yung napakalawak na espasyo ng sahig ng buong bahay. Tuwang-tuwa siya nung makita niya. Hindi nga lang niya alam kung paano ang gagawin at ano ba talaga ang meron doon. Pinag-aralan din muna niyang mabuti. Tinignan niya yung paligid ng nakausli na yon. Kinapaka pa rin niya. Pinaghinaan na siya ng loob nang wala naman siyang makitang kakaiba. Kahit malakas ang kutob niya na meron talaga. Hindi sumuko si Ayumi hanggat hindi niya nalalaman ang sikreto ng sahig na yon. Hanggang sa mahalata niya yung hindi kapansin-pansing linya sa sahig. Sinundan niya at nakita niyang pabilog yun. Ang ginawa raw niya, dali-dali siyang tumayo at kumuha ng matalas sa kusina. Tapos pilit niyang tinungkab yung nakausling parang pako. Nung matanggal niya yon, ay bahagyang umangat sa sahig yung pabilog na bagay na animo takip. Lumakas yung kaba ng dibdib niya dahil mukhang tama ang hinala niyang may lihim nga roon. Gamit pa rin yung matalas ay nagawa niyang tuluyang maalis ang takip. Madilim pero naaninag niya na may hagdan. Ibig sabihin ay isa pala yung basement. Kumuha muna siya ng flashlight bago siya bumaba roon. Ingat na ingat siya pero binibilisan niya yung kilos dahil nag-aalala siyang baka abutan siya roon ng ninong niya. Napakakitid lang daw ng hagdan pero ilang baitang lang naman kaya madali siyang nakababa. Kinapaka pa niya yung switch kaso wala siyang nakapa kaya nagtiyaga na lang siya sa flashlight. Bawat sulok ay inilawan niya. Mukha raw bodega yung basement na yon sa dami nung nakatambak. Pero malinis naman. Walang mga agiw. Mukhang naalagaan pa nga. Kaya naisip niya na madalas sigurong bumababa roon ang ninong niya. May nakita siyang mga portrait sa isang sulok. Portrait ng pamilya ng ninong niya. Nanay at tatay. Tapos yung batang ninong niya, nasa tansya niya ay nasa 9 o 10 taon pa lang. Ewan daw niya kung bakit kinilabutan siya nang makita yon. Inalis agad niya yung tingin niya roon hanggang sa mapadako yung tingin niya sa isang aparador. Nilapitan niya at binuksan. Madali niyang nabuksan dahil wala namang kandado. Bumulaga sa kanya yung mga nakakatakot na kagamitan ng isang mambabarang. Mga garapong nakahanay ng maayos at bawat isa ay may lamang iba't ibang uri ng insekto. Meron ding sa tingin niya ay mga parte ng katawan ng tao gaya ng mata, ilong, tenga, bibig, dila na mga nakalagay din sa ibang garapon na hiwa-hiwalay naman. Tapos may makapal na aklat sa bandang ibaba, mga kandila, tali at kung ano-ano pa raw na hindi niya alam ang tawag. Hindi niya alam kung masusuka siya o ano sa nakita niya. Kahit kasi alam na niyang mambabarang ang ninong niya, ay hindi pa rin siya nakakita ng kahit isang gamit sa pambabarang.
unang beses yun at hindi pa rin niya nakita sa aktong ginagawa ang pambabarang. Kaya sa mga sandaling yon, sari-sari ang emosyon niya pero mas nangingibabaw daw ang takot. May naisip siyang gawin para makaganti. Naghanap siya ng malaking plastic o kaya sako. Mabilis na mabilis ang kilos niya kasi nag-aalala nga siya na dumating ang ninong niya. At datnan siya roon. Wala siyang nakitang malaking plastic pero meron naman siyang nakitang sako na may lamang mga lumang gamit. Inalis niya isa-isa yung mga laman at saka isa-isa ring inilagay doon yung mga garapon na may mga insekto at parte ng katawan ng tao. Pati yung mga gamit na hindi niya alam ang tawag, isinilid niya lahat doon. Pinagkasya niya sa isang sako. Hindi naman kalakihan yung mga garapon kaya napagkasya niya sa sako. Ang sunod na pinroblema niya ay kung paano niya yun maiaakyat. May kabigatan din kasi. Pero kahit ganoon ay pinilit pa rin niya. Kahit hirap na hirap, kinaladkad niya paakyat yung sako. Naligo siya sa pawis bago niya yun tuluyang maisampa. Hinila niya papunta sa loob ng kwarto niya at isiniksik sa may kaluwagan ding ilalim ng kama. Tsaka niya binalikan yung sahig para iayos na mabuti yung takip. Kailangan daw kasi na maibalik niya yun ng maayos na parang hindi nagalaw. Medyo nakaangat pa kaya kumuha pa siya ng martilyo para lumapat ng maayos. Nung matapos ay bumalik na siya sa silid at saka niya inilatag ang katawan sa higaan habang nag-iisip ng susunod niyang gagawin. Sa pagod ay nakatulog na rin daw siya. Umaga na siya nagising. Hindi niya alam kung dumating ba ang ninong Bert niya o hindi. Kasi paggising niya ay walang bakas na dumating. Wala ring pagkain sa mesa. Kaya napahawak na lang siya sa tiyan sa pagkalam ng sikmura niya. Ni kape ay wala siyang maitimpla sa kusina. Kaya puro tubig na lang daw ang ininom niya. Ako naman nung panahon na yon ay bagong dating sa baryo. Bakasyon sa bahay ng tiyahin ko. Wala pa akong alam tungkol sa mambabarang na si Mang Bert at hindi ko pa rin nakikilala si Ayumi. Hindi ako professional photographer pero hilig ko talaga yung kumuha ng mga larawan. Mga simpleng larawan na nakakapagpagaan sa loob ko. Gaya ng nature, mga lumang bahay, mga puno at mga hayop din. Hanggang isang beses na palakad-lakad ako ay nakita ko yung isang saradong bahay. Tapos napansin kong may matandang lalaki na patingin-tingin doon na parang hindi mapakali. Ang ginawa ko, nilapitan ko at tinanong kung bakit kanina pa siya patanaw-tanaw sa bahay. Sabi niya parang may narinig daw kasi siya na sumisigaw kanina, parang humihingi ng tulong. Nag-alala siya na baka raw si Ayumi yon, humihingi ng tulong. Yung inaanak na ampon ng kilalang mambabarang sa baryong yon. Naging interesado ako sa sinabi niya. Kaya tinanong ko rin kung may maitutulong ba ako. Hindi nga raw niya alam kung anong nangyayari sa loob. Kinutuban lang daw siya ng hindi maganda nung makarinig nga siya ng pagsigaw habang padaan siya. Inaya ko siya na lapitan ng bahay. Mas maririnig ka ako namin kung mas makakalapit kami. Kasi baka nga nangangailangan ng tulong ang nasa loob ng bahay. Yung sinasabi niyang Ayumi. Bago kami lumapit ay binalaan niya ako na malupit na mambabarang ang nakatira doon. Hindi raw ba ako natatakot na madamay kung sakali. Sabi ko naman huwag siyang mag-alala dahil matapang ako. Mababa lang yung gate, kayang-kayang talunin, kaya nagawa namin. Mabuti na lang at walang aso. Nung makalapit na kami ay wala naman kaming narinig na sigaw. Kumatok yung kasama kong matandang nagpakilala sa aking Mang Ador. Kaso walang nagbubukas ng pinto. Napailing na lang siya nung makitang may padlock pala. Ibig sabihin nasa labas daw si Mang Bert. Napansin ko yung mga kahoy na nakapako sa bintana sa gilid ng bahay. Mababa lang naman yun kaya kinatok-katok ko. Tinanong ko kung may tao ba. May narinig akong kaluskos kaya
nilakasan ko pa yung pagkatok at pagtawag. Hanggang sa may marinig na akong sumagot mula sa loob. Ang sabi, tulungan ko raw siyang makalabas doon. Tinanong ko pa kung hindi ba siya multo. Hindi raw. Tao raw siya at Ayumi ang pangalan niya. Tumutugma sa sinabi ni Mang Ador. Kaya dali-dali kong tinawag yung matanda. Sabi ko kailangan naming maalis ang kahoy na humaharang sa bintana. Kasi mukhang nakulong nga sa bahay na yon yung Ayumi na sinasabi niya. Agad din namang kumilos si Mang Ador. Tumakbo siya pauwi sa kanila para kumuha ng gamit. Kailangan kasing alisin yung mga pako sa kahoy para mabaklas. Nung matanggal na namin yung kahoy ay bumukas na yung bintana. Yun na ang unang beses na nasilayan ko yung ganda ni Ayumi. Kahit halatang hindi maayos ang sitwasyon niya. Mukha siyang pagod at gutom. Pero hindi pa siya lumalabas sa bintana. Sabi niya kailangan ko raw siyang tulungan na mailabas din yung sako. Hilila niya mula sa ilalim ng higaan. Sumampa ako sa bintana at tinulungan siya na makuha yung sako at maidaan sa bintana. Sinaluyon ni Mang Ador. Uusisain ko pa sana si Ayumi kung anong nangyayari at kung anong laman ng sako. Pero sabi niya tsaka na raw siya magpapaliwanag. Kailangan daw muna niyang makalayo sa lugar na yon. Nagkatinginan kami ni Mang Ador. Nagpasya ako na isama siya sa bayan kung saan nakatira yung kaibigan ko. Kung doon kasi sa tiyahin ko na nasa loob din ng baryo ay ayaw niya. Ang gusto niya ay sa medyo malayo. Bago siya sumama sa akin ay nagpasalamat siya kay Mang Ador. Natatay daw ng dati niyang manliligaw na si Anton. At sinabi niya rito na wala na silang dapat tanawing utang na loob sa kanya dahil sa pagliligtas sa kanya ngayon. Tumango naman ang matanda at sinabihan kami na mag-ingat. Tapos tinangay ko na si Ayumi sakay ng tricycle palayo sa baryo. At doon na nagkonekta ang storya namin. Pinakilala ko si Ayumi sa kaibigan kong si Carlos. Kasama naman doon ang nanay at tatay ni Carlos. Kaya sabi ko wag siyang mag-alala. Kinausap ako ni Ayumi sa labas ng bahay. Sabi niya hindi kami magkakilala. Pero tinulungan ko siya kaya utang na loob daw niya yon sa akin. Pero sana raw tulungan ko rin siya na makabalik ng Maynila. Ayaw daw niyang magtagal doon dahil ayaw niyang madamay ang mga tao roon sa problema niya. Palibasa wala pa rin akong trabaho nun. Kaya nangako na lang ako sa kanya na ididiskarte ko siya ng pamasahe. Parang nahiya naman siya bigla at sabi niya susubukan na lang niya na lumapit sa mga naging kaklase niya at kaibigan. Pansamantala ay naiwan muna siya ron. Hindi pa kasi uso yung cellphone dati kaya kailangan kong bumalik sa baryo para sabihin sa tiyahin ko yung nangyari. Kaso nung nandoon na ako sa bahay ng tiyahin ko ay nagdalawang isip akong sabihin. Baka kasi makarating sa ninong ni Ayumi at malaman pa kung saan ko siya dinala. Kaya sinarili ko na lang. Nagpaalam na lang muna ako sa kanya na papasyal muna sa kaibigan ko at baka magstay ako roon ng ilang araw. Pumayag naman siya. Nadaanan ko ulit yung bahay ng ninong ni Ayumi. Mukhang wala pa ring tao kaya napapaisip ako kung nasaan kaya yung ninong niya. Kung hindi namin nakuha ni Mang Ador si Ayumi sa saradong-saradong bahay na yon, baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Baka namutla na siya sa gutom o nahimatay pa. Nung makabalik ako sa bahay nila Carlos, ay dinatnan ko namang maayos pa rin ang kalagayan ni Ayumi. Nagkukwentuhan kami at doon na nga niya unang naikwento sa akin ng buo ang nangyari sa kanya. Mula nang maghiwalay ang mga magulang niya hanggang sa pagsama niya sa ninong Bert niya doon sa probinsyang yon. Naawa ako sa kanya sa totoo lang. Pero kahit papano, naging proud ako sa sarili ko na natulungan ko siyang makaalis sa sitwasyon na yon. Pero sabi niya, hindi pa tapos ang problema niya. Alam niya na hahanapin siya ng ninong niya, lalo at dinala niya yung mga gamit sa pambabarang. Nakiusap siya sa akin na bago siya bumalik ng Maynila, ay hanapan ko muna siya ng malalapitang albularyo
Gusto niyang doon ipagkatiwala ang mga nakuha niyang gamit ng ninong niya sa pambabarang. Pumayag naman ako. Nagpatulong ako kay Carlos dahil hindi ko naman kabisado yung lugar na yon. Taga-ibang lugar din ako. Naipit lang din ako sa sitwasyon dahil na rin nagpapa-impress ako kay Ayumi. May kilalang albularyo si Carlos. Sabi niya doon nagpagamot ang pinsan niya nung mapaglaruan daw ng engkanto. Kaya doon ko sinama si Ayumi. Kasama rin si Carlos. Kami ang nagbitbit ng sako ni Ayumi na naglalaman ng mga gamit ng ninong niya. Nakita namin yung pag-aalala sa mukha ng albularyo nung makita yung mga gamit. Aniya, hindi ganoon kasimple ang ginawa ni Ayumi. Kilala pala ng albularyo si Mang Bert at alam niya na malakas yung mambabarang. Hindi basta-basta dahil marami na raw natalo ang pamilya ni Mang Bert na mga kapwa mambabarang. Ganoon din sa hanay ng mga albularyo kaya kinatatakutan talaga nung araw ang pamilya nila. Hindi imposibleng namana lahat ni Mang Bert ang lakas ng kapangyarihan ng mga magulang na mambabarang. Ang pagnanakaw ni Ayumi sa mga kagamitan na yon ay lilikha ng malaking gulo dahil napakahalaga ng mga yon sa isang mambabarang na tulad ni Mang Bert. Nakita ko rin sa mukha ni Ayumi yung takot. Tinanong niya yung albularyo na tawagin na lang nating Katotoy kung may paraan ba para matalo ang isang tulad ng ninong niya. Meron naman daw. Susubukan niya pero hindi siya nangangako. Sinabi ko na lang kay Ayumi na magtiwala muna kami kay Katotoy. Pero kung sakali na hindi umubra, edi maghahanap kami uli ng iba pang albularyo. Sinang-ayunan naman ako ni Carlos. Sabi pa niya kapag hindi kami natulungan ng albularyo ay santigwar na ang hahanapin namin para mahingan ng tulong. Hindi ko pa alam noon kung ano ang santigwar. Sabi ni Carlos, malakas na uri daw yon ng albularyo. Tinanong ni Katotoy si Ayumi kung ano ba ang gustong mangyari sa mga gamit na yon. Ang gusto raw ni Ayumi ay masira, masunog, basta mawala ang mga yon sa kahit na anong paraan para hindi na ulit magamit ng ninong niya sa kasamaan at hindi rin magamit laban sa kanya. Sabi naman ni Katotoy, madali lang nilang mawawasak ang mga yon. Pero ang tanong, handa raw ba si Ayumi maging kami ni Carlos na harapin ang ganti ng mambabarang kapag nalaman ang ginawa namin? Marami raw paraan ng mambabarang na magawa ulit ang kapangyarihang itim nila gamit ang mga insekto. Hindi man nila naalagaan ng matagal. Kaya huwag kaming pakakasiguro na makakaligtas na kami. Ang mangyayari raw ay pansamantala lang kaming maliligtas habang inihahanda pa ng mambabarang ang ibang paraan. Pero oras na maging handa na ulit siya, ay malaki ang posibilidad na madamay kami sa parusang tatanggapin ni Ayumi. Ako buo ang loob ko sa pagtulong kay Ayumi. Kasi sa totoo lang nung mga oras na yon, patay na ako sa kanya. Pero si Carlos, natakot siya. Kaya sabi niya sa amin, baka pwedeng umexit na siya kasi marami pa raw siyang pangarap sa buhay. Hindi naman namin siya masisi kung umayaw siya. Si Ayumi naman handa raw siyang harapin. May malaking kasalanan sa kanya ang ninong niya, kaya gagawin niya ang lahat ng paraan para mapabagsak niya. Para wala na rin daw kinatatakutang mambabarang sa baryo. Ang ginawa ng albularyo, isinama niya kami ni Ayumi sa isang bundok na malapit doon. Bitbit namin yung malaking bag kung saan inilipat namin yung mga laman ng sako. Bali 2 malaking bag ang dala namin. Ibabaon daw niya ang mga yon at sasarhan ng orasyon. Kailangan lang ay malalim ang magawa naming hukay. Kaya may bitbit din kaming 2 pala. Medyo malayo-layo rin ang nilakad namin sa bundok bago makapili si Katotoy ng tamang lupa na mapagbabaunan namin ng mga gamit ng mambabarang. Salit-salitan kaming 3 na naghukay. Nakakapagod talaga yon. Kaya nakailang pahinga rin kami para makabawi ng lakas. Nung sa wakas ay makagawa na kami ng malalim na hukay,
ay tsaka isa-isang inihulog doon ang mga garapon kahit mga basag na yung iba. Basta ang importante raw ay matabunan agad ang mga yon at walang makawalang insekto. Dahil sa oras na may isang makawala ay makakabalik yon kay Mang Bert at malalaman niya kung nasaan ang mga gamit niya. Delikado rin daw yon dahil ang mga gamit na yon ang nagbibigay din ng lakas sa isang mambabarang para maisagawa ang kapangyarihan nilang itim. Hindi pa kami umalis agad doon dahil kailangan pa na masarahan yon ni Katotoy ng orasyon niya. Medyo matagal din siyang nag-orasyon habang kami ni Ayumi ay nakatitig lang at pinapanood ang ginagawa niya. Matapos mag-orasyon ay sinugatan niya ang sariling kamay at pinatakan ng dugo ang lupa. Tapos hinaplasan din niya ng dala niyang langis. Nagsagawa pa siya ng pagre-ritual matapos yon. Sabi niya hindi 100% na hindi matutuklasan ng mambabarang ang ginawa namin, lalo na kung marami siyang alagang insekto. Pero kailangan naming kumapit sa pag-asa na hindi yun matutuntun at magawan ng paraan na mabawi ang mga gamit niya. Dahil nga natakot si Carlos na madamay, kaya nagsorry siya kay Ayumi na hindi na nila siya matatanggap sa bahay. Napilitan tuloy akong ihanap ng ibang matitirhan pansamantala si Ayumi. Wala rin kasi siyang kaibigan na malapit doon. Tapos nalaman kong wala rin pala siyang tiyak na mauuwian sa Maynila. Kaya sabi ko pansamantala ay hanap muna kami ng mauupahan, kahit na kwarto lang. Mura lang kasi yung paupahan sa probinsya kaysa sa Maynila. Gumawa na lang ako ng paraan na makakuha ng pambayad. Nanghiram ako sa tiyahin ko, pero hindi ko na sinabi kung para saan ang pera. Basta ang sabi ko na lang ay may paggagamitan akong importante. Si Ayumi naman naghanap siya ng mapapasukang trabaho. Pero isa pang problema ang dumating sa kanya nang magsimula siyang magduduwal. Naghinala siyang nagdadalang tao siya, kaya sinamahan ko siya sa center. At doon nga namin nakumpirma na buntis siya. Nagbunga ang ginawa sa kanya ng ninong niya. Nakita ko kung paano gumuho yung pag-asa ni Ayumi dahil sa nalaman niya. Hindi niya matanggap at gusto pa nga niya na ipatanggal yon. Pinipigilan ko lang siya dahil sabi ko malaking kasalanan yon sa Diyos. Kahit pa yung bata ay bunga ng kasalanan. Buong maghapon hanggang magdamag, wala siyang ginawa kundi umiyak. Hindi ako umalis sa tabi niya sa panahon na yon dahil naawa talaga ako, lalo't alam kong walang ibang tutulong sa kanya. Sobrang nahihiya na nga raw siya sa akin. Sabi ko kahit hanggang makapanganak lang siya ay tutulungan ko siya. Isang gabi pinagmamasdan ko si Ayumi habang natutulog siya sa papag. Sa totoo lang ay napakagaan ng loob ko sa kanya. Nagkakagusto na ako sa kanya nun, sa kabila ng sitwasyon niya. Hindi ko lang masabi sa kanya pero sa isip ko ay handa kong panagutan yung bata kahit na hindi sa akin. Maya-maya ay kinabahan ako nung mapansin ko na may insektong umaali-aligid sa tiyan niya. Napabangon ako. Pinagbastan kong mabuti yung insekto na para bang kakaiba sa paningin ko. Matapos ilang ulit na umikot at dumapo sa tiyan niya, ay lumabas na sa nakabulas na bintana. Tumayo ako tsaka ko sinara yung bintana. Hindi ko maalis yung masamang kutob sa isip ko. Yung pangyayaring yon ay nagkaroon ng tugon. Nung makalipas ang ilang araw, ay nabigla kami sa pagsulpot ng ninong ni Ayumi sa harap mismo ng bahay na inuupahan namin. Yun ang unang beses na nakita ko si Mang Bert. Talaga nga palang nakakatakot ang itsura niya. Hindi nakakatakot na mukha siyang halimaw, kundi nakakatakot dahil sa bagsik ng anyo niya. Makikita mo talaga sa mga mata niya na may mabigat siyang dalahin sa pagkatao niya. Yung tindig niya ay yung tipong hindi mabubuwal kahit itulak mo ng malakas ng paulit-ulit. Nung makita siya ni Ayumi, ay napaatras si Ayumi sa takot. Sabi ni Mang Bert, nandoon siya para sunduin ang mag-ina niya. Tumanggi si Ayumi.
Sabi niya hindi niya sila mag-ina. Nagtaka kami kung paano nalaman ni Mang Bert na buntis siya. Kaya naisip ko yung insektong umaaligid sa tiyan ni Ayumi nung isang araw. Posibleng ang insektong yun ang inutusan ni Mang Bert na hanapin si Ayumi. At yun din ang insektong naghatid ng balitang nagdadalang tao si Ayumi. Dahil ayaw ngang sumama ni Ayumi sa ninong niya, kaya pumagitna na ako. Ang sabi ko hindi niya pwedeng isama ang inaanak niya na minsan niyang nilapastangan. Pag nagpumilit pa rin siya ay tatawag na ako ng pulis. Makukulong siya sa ginawa niyang pananamantala kay Ayumi. Hindi naman siya nagpumilit, pero nag-iwan siya ng banta na pagsisisihan ko raw ang pakikialam sa problema nila. Kilala raw siya ni Ayumi at alam nito kung paano siya magalit. Tapos tinalikuran na rin niya kami. Nung makaalis na ang ninong niya ay hindi maiwasan ni Ayumi na mag-alala para sa akin. Natakot siya na gawin din sa akin ng ninong niya ang ginawa kina Anton at Ronrick. Si Ronrick nga pala ay hindi nakaligtas. Sumakabilang buhay dahil sa pambabarang ni Mang Bert. Kaya takot na takot si Ayumi para sa akin. Sinabi ko na lang na wala siyang dapat ikatakot. Naibaon na namin ang mga gamit ng ninong niya sa pambabarang, kaya mahihirapan na yon na barangin ako o kami. Pinaalala naman sa akin ni Ayumi ang sinabi ng albularyo na may iba pang paraan ang mambabarang para maisagawa ulit ang masamang gawain na yon. Kung ganoon ka ako, edi ipagdasal na lang namin ang mga sarili namin. Mas makapangyarihan pa rin naman ang Diyos kaysa sa mga kampon ng dilim. Kaya manalig lang siya. Inamin naman ni Ayumi na hindi siya pala dasal na tao. Pero tama raw ako. Yun ang kailangan namin. Mahigit 1 linggo rin ang lumipas nang bumalik sa inuupahan naming bahay si Mang Bert. Pero hindi namin siya pinapasok. Nandoon lang siya sa harap ng pintuan. Kinukumbinsi na naman si Ayumi na sumama na sa kanya. Umuwi na raw sila. Pero ayaw na talaga ni Ayumi na makasama pa sa iisang bubong ang ninong niyang sumira ng tiwala at buhay niya. Pero nagpupumilit pa rin si Mang Bert. Aniya isang pagkakataon na lang ang ibibigay niya kay Ayumi para bumalik sa poder niya. Hihintayin daw niya ang pagbabalik nito sa araw ng Biyernes. Kapag hindi raw dumating si Ayumi doon, ay mapipilitan siyang gawin ang bagay na ayaw sana niyang gawin dito. Pagbabayarin daw niya si Ayumi ng higit sa mga kinuhang gamit niya. Takot na pumasok si Ayumi sa loob, kaya sinara ko na rin ang pinto kahit nakatayo pa sa labas si Mang Bert. Pagkatapos noon, medyo matagal ding hindi nagpakita ang ninong Bert niya. Ni magparamdam ang mga alagang insekto ay wala. Hindi ko alam kung mapapanatag ako o kakabahan dahil baka naghahanda lang sa gagawin niyang paghihiganti. Total naman ay alam na ni Mang Bert ang kinaroroonan namin. Nagpa siya kung iuwi na lang si Ayumi sa bahay ng tiyahin ko sa baryo. Bahala na kung tatanggapin kami o hindi. Wala na rin kasi kaming pambayad sa upa. Nung una ay nasermonan ako ng tiyang ko, pero kalaunan ay natanggap din naman niya si Ayumi. Kapag napapadaan ako sa bahay ni Mang Bert, ay hindi ko maiwasang tumingin at kilabutan. Parang haunted house na kasi. Laging nakasara at sobrang panglaw tignan. Halatang napapabayaan na. Akala nga talaga namin ay nananahimik na siya. Pero isang araw, ginising kami ng tiyang. May bisita raw kami. Si Katotoy. Napanaginipan daw niya ang mambabarang nung isang gabi. Kaya kahapon daw ay bumalik siya sa bundok para bisitahin yung mga gamit na binaon namin. Nagpatulong siya sa anak niya na hukayin yon para makita kung nandoon pa ang mga gamit dahil kinukutuban siya ng masamang mensahe ng panaginip niya. Hindi nga raw siya nagkamali dahil yung mga gamit ay wala na roon. Napakahusay daw talaga ni Mang Bert. Natuntun at nakuha pa rin ang mga gamit niya. Kaya daw niya kami pinuntahan
ay para balaan. Kinabahan kami pareho ni Ayumi sa nangyari. Tinanong namin yung albularyo kung anong pwede naming gawin para makaligtas sa posibleng gawing paghihiganti ni Mang Bert. Ani ka Totoy, may ginawa siyang pangontrang orasyon. Pero 60% lang ang kumpiyansa niya na magagawa kaming protektahan ng pangontrang yon. Magdasal pa rin daw kami dahil yun ang pinakamabisa naming magiging panlaban. Nung araw ding yon, nagpunta kami ni Ayumi sa simbahan. Lumuhod kami at noon ko talaga natiyak sa sarili ko na mahal ko na talaga si Ayumi at hindi ko siya iiwan hanggang sa huling laban. Kinabukasan paggising namin ay nagulat na lang kami sa mga insektong nagkalat sa labas ng bahay ng Chang. Habang si Chang ko ay tarantang-taranta sa pagtataboy ng mga insekto. Hindi naman ganoon karami pero kapansin-pansin. Alam namin na hindi talaga yun pangkaraniwan. Tumulong kami ni Ayumi sa pagtataboy. Maya-maya ay nangawala rin naman. Sinisi ako ng Chang sa pagdadala ko kay Ayumi sa bahay. Takot na takot kasi siya sa mga insektong yon at baka sa susunod ay higit pa raw doon ang mangyari. Tama nga si Chang dahil ang sunod na nangyari ay ang kamatayan na niya. Nabigla na lang kami ni Ayumi nung makita namin siyang wala nang kagalaw-galaw sa silid niya. Napansin namin na parang nakaumbok pa yung bibig niya. Yung itsurang punong-puno ng pagkain ng bibig. Ginalaw ko at binuka ng konti. Nangilabot kami ng maglabasan mula roon ang napakaraming insekto na lumipad din palabas ng bahay. Nagkatinginan kami ni Ayumi na parehong natulala sa pangyayaring yon. Ang ginawa niya ay sinugod niya ang ninong Bert niya. Nagsisigaw siya roon sa harap ng bahay. Sabi niya siya na lang, wag nang mandamay ng ibang tao. Pero kahit anong pagsigaw at pag-iyak niya ay hindi nagbukas ang pinto. Kaya hindi namin alam kung nandoon ba sa loob ang ninong niya o wala. O baka nasa basement dahil hindi naman pala nakapadlock sa labas ang pinto. Kaya posibleng nasa loob nga lang. Inaya ko na lang na umuwi si Ayumi. Ang sumunod na nangyari ay kaming dalawa na ang ginantihan. Nailibing na noon ang tiyahin ko. Lahat ng kamag-anak ko nagalit sa akin. Sinisisi nila kami ni Ayumi sa pagkamatay ng tiyahin ko. Tapos binigyan lang nila ako ng 1 buwan na pananatili sa bahay ng Chang. Umuwi na raw ako sa amin at tangayin si Ayumi. Maski naman ako ay nagalit din sa sarili ko. Nagsisi rin ako kung bakit doon pa kami tumira kay Chang. Sana buhay pa siya ngayon. Pero nangyari na, kaya wala na akong magawa. Pero hindi ako uuwi sa amin hanggat hindi natatapos ang problema. Ayokong pati ang mama at papa ko at mga kapatid ko ay madadamay. Mabuti na yung malayo ako sa kanila sa mga panahon na yon. Nang umagang ang yon ay nagkagulatan na lang kami ni Ayumi nung mapansin namin ang mga itsura namin. Pareho kaming nagkaroon ng patsi-patsi sa muka at katawan, katulad daw ng nangyari kay Anton. Alam na raw ni Ayumi ang kasunod nun. Magkakaroon ng mga insekto ang bawat patsi na yon. Kaya dali-dali kaming pumunta kay Katotoy. Siya lang kasi ang alam naming makakatulong sa amin. Pagdating namin sa bahay niya ay sinalubong na agad kami ng anak niya. Hindi raw namin pwedeng istorbohin ang tatay niya dahil nagsasagawa ng malakasang orasyon. Kabilin-bilinan na huwag gagampalain kahit sino pa ang dumating. Kagabi pa raw yun nagsimula na tatagal ng 3 araw. Kaya bumalik na lang daw kami sa ibang araw. Nanlumo kami ni Ayumi dahil wala na kaming ibang alam na makakatulong sa amin. Bumalik kami sa bahay ng ninong niya. Pero ganoon pa rin. Ni Anino ay hindi nagpakita sa amin. Kaya umuwi na lang muna ulit kami sa bahay ng Chang. Wala kaming magagawa kundi hintayin na matapos ang ginagawang orasyon o ritual man ng albularyo. Nakita ko na lang na dinurugo si Ayumi.
nataranta kami pareho. Nagpatulong ako sa kapitbahay ni Chang na madala sa ospital si Ayumi. Malungkot na nakunan siya dahil siguro sa sobrang stress. Pero sabi niya mas mabuti rin daw yun dahil hindi na mahihirapan ang baby niya paglabas dahil sa amang mambabarang. Alam kong yun naman talaga ang gusto niyang mangyari, ang mawala ang bunga ng pagkakasala sa kanya ng ninong niya. Pero hindi pa rin nawala ang takot namin sa kinakaharap naming problema. Nakalabas nga siya sa ospital pero hindi pa kami makalabas sa problemang likha ng ninong niyang mambabarang. Binalikan namin yung albularyo, kaso hindi namin matsyempohan sa bahay. May pinuntahan daw na gagamutin sa kabilang ibayo. Kaya kaming dalawa ni Ayumi dumaan talaga sa sitwasyon na hinihintay na lang namin ang mangyayari sa amin. Kung doon na ba matatapos ang buhay namin o ano. Basta hindi kami tumigil sa pagdarasal. Hanggang isang gabi, narinig naming nagkakagulo ang mga tao sa labas. Sumilip lang kami sa bintana. Narinig kong may nangyari sa ninong Bert ni Ayumi doon sa may dalampasigan. Kahit nang hihina ang katawan ko ay pinilit kong tumayo para puntahan. Binilinan ko si Ayumi na hintayin lang ako doon. Mas mahina siya kaysa sa akin. Nabigla ako sa tumambad sa akin na pinagkakaguluhan ng mga tao. Si Mang Bert, nakahiga sa bangka niya, nawala ng buhay, habang may mga insektong lumilipad-lipad sa paligid niya. Yung reaksyon ng mga tao na nandoon, may naaawa, may natutuwa dahil wala na ang malakas na mambabarang sa baryo. Pero ako, para akong nabunutan ng tinik. Napatingala na lang ako sa langit nun at nagpasalamat. Pagbalik ko sa bahay ng Chang ay nandoon si Katotoy. Nalaman naming siya ang may gawa ng kamatayan ni Mang Bert. Isang kapwa albularyo raw ang nagturo sa kanya kung paano ko kontrahin ang mambabarang na kasing lakas ni Mang Bert. Hindi biro ang naging preparasyon niya, pero nagtagumpay naman siya. Pinuntahan niya kami para masimulan na niya kaming gamutin. Alam niya na magiging madali na ang lahat ngayong wala na ang mambabarang. Makalipas nga lang ang ilang araw ay mabilis na nawala ang mga patse-patse sa katawan namin. Sobra kaming nagpasalamat kay Katotoy, pero sabi niya siya raw ang dapat magpasalamat sa amin dahil kami raw ang naging daan para maiganti niya ang nangyari sa mga magulang niya. Na ang mga magulang niya pala na mga albularyo din ay nakaharap dati ang mga magulang ni Mang Bert, at ang mga magulang ni Mang Bert na yon ang nakapatay sa nanay at tatay niya. Magmula noon, hindi na kami naghiwalay ni Ayumi, na ngayon ay asawa ko na, at tahimik na kaming namumuhay kasama ang dalawang anak namin.